Kumusta po kayo mga katusok? Galing tayo sa isang lugar. Medyo malayo yon. Medyo lang. Tinignan ko kung pwede nating dayuhin para pamanaan minsan para maiba-iba naman. May mga lugar kasi na bawal pamanaan kasi naka-marine reserve. Parang tinataniman ba or nilalagyan ng artificial na mga corals para pamahayan, panirahan ng mga isda. Maganda yun, magandang project ng gobyerno yun. Alam nyo, nakakalungkot, doon sa mga lugar na pinupuntahan natin, maraming mga batuhan ang nasa uring hindi na pinamamahayan ng mga isda. Kasi batay doon sa mga impormasyon, hindi chismis sa mga impormasyon, lalo na doon sa mga komento ng mga tao na dati taga rito na nasa ibang lugar na ngayon, na dati ay mga ispero din. Napakasagana daw dati ng isda kahit dito lang sa baybayin ng Marinduque. Pero ang dami daw kasi noon, ewan ko lang kung hanggang ngayon, ang dami daw noon na gumagamit ng illegal fishing. Yung iba nilalason, yung iba ginagamitan ng mga dinamita. Siguro yun din ang isang dahilan kahit sa inyong lugar kaya yung mga isda ay napakahilap na. Pagkatapos yung iba naman nandun na raw sa mga malalalim na lugar, kaya bago daw makahuli ng magagandang klase ng isda, talagang dun pa sila pumupunta sa malalim. Tapos yung ibang mga batuhan, mga tirahan ng isda na nakikita nating halos ang tamlay na para bagang patay na yung lugar, baka siguro yun yung mga nilalason kaya namamatay yung mga batuhan. Sana ingatan natin yung ating yamang dagat. Iwasan na natin yung paggamit ng mga ipinagbabawal, lalo na yung dinamita. Pagkatapos yung paglalason, oo, kikita tayo. Ang bilis ng kita dyan, biglaan. Pero tingnan nyo naman ang epekto, diba? Tayo rin yung nagiging kawawa, yung mga sumusunod na henerasyon. Kasi namamatay yung karagatan, yung mga tirahan ng mga isda. Okay, balik na tayo dun sa ating issue. Nadaanan ko lang yung mga katusok kasi nakakalungkot talaga kapag kayang may sinisisid kang isang napakalawak na lugar pero walang isda. Nakakalungkot. Yung pinuntahan ko kanina, yung pinuntahan ko ngayon, hindi tayo pwedeng sumisi doon. Bukod sa naka-marine reserve siya, wala tayong mapagpaparadahan ng sasakyan, baka delikado. Siguro mamaya doon na lang muna tayo sa tapat uli namin maninisid. Doon muna tayo mantutusok ng isda. Sana suportahan nyo rin yung ibang mga katusok, yung ibang mga vlogger na baguhan katulad ko, para ma-expose din nila yung ganda ng karagatan. At pagkatapos syempre kailangan po nila ng inyong pagsuporta, kagaya ng pagsuportang ginawa nyo sa akin. Oo, siguro sa ngayon dahil baguhan pa lang sila, hindi pa ganun ka-smooth o kaganda yung mga content na nagagawa nila. Parang ako, hanggang ngayon naman hindi pa ganun kaganda yung mga video ko, yung mga content na nagagawa ko. Pero dahil sa patuloy yung pagsuporta, ang dami na nating subscriber mga katusok. At doon nga po pala sa mga newbie, mga bagong vlogger na nagre-request sa akin, nagchat-chat, nagko-comment, nagpapaturo, nagpapatulong para doon sa kanilang channel. Sa ngayon po, hindi ako makagagawa ng content para ituro sa inyo yung mga ginawa ko. Dahil tingnan nyo naman mga katusok, ang tagal ko po bago makapag-upload sa dami ng mga intindihin at gawain ko sa bahay. Ibig sabihin, hindi pa rin po ako makapag full time. Dahil sa sitwasyon ko, hindi naman po ako binata na walang intindihin sa buhay. Ang dami ko pong intindihin. Pero kapag ka po lumaki pa yung channel natin, at syempre lalong dumami yung mga subscriber na tumatangkilik sa atin, syempre po lalaki rin yung income nun. Doon ako lalong makakapag-focus at makakapag full time. Kasi meron na akong magagamit para sa pantustos sa pamilya ko. Meron na akong magagamit para sa mga paglakad-lakad sa kung saan-saan dyan, para dun sa mga kagamitan. Yun po ang kailangan. Kaya kailangan ko po
ng patuloy at walang sawang pagsuporta ninyo mga katusok. Ano? Tara, uwi na muna ako. Tapos mamayang gabi, dun muna tayo mantutusok sa tapat ng bahay namin. Naunahan tayo mga katusok. You know, may mga bisita tayo sa ating spot. Taga-ibang barangay sila mga katusok. Kung hindi ako nagkakamali, Barangay Bagtingon. Shoutout sa inyong lahat yan mga taga-Bagtingon. 3 sila na nantutusok dito ngayon. Kanina pa raw sila nag-dive mga katusok. Pero nagsimula sila ay doon sa kabilang barangay pa. Iniwanan yung sasakyan nila. Pagkatapos ay naglangoy papunta rito sa lugar natin. At ayan, may mga huli na sila mga katusok. Okay, tusukan time na. Ayan, nakakita agad tayo ng isang manabon. Kasabay natin sila pabalik. Hop, huwag kang tatakas. Patay! Sayang! Hindi bumaon yung pana mga katusok. Pero tinamaan. Kitang-kita ko. Tinamaan. Yung 3 bisita natin mga katusok na taga-ibang barangay, naglalangoy na rin sila pabalik doon sa kanilang sasakyan. Doon pa yun sa kabilang barangay pa, medyo malayo-layo pa yung kanilang lalangoyin. Nandito sila sa aking right side, nasa parting laot sila. Ako naman nandito sa pangantuhan ng batuhan. Sana marami pa rin tayong mahuli mga katusok, kahit pa sabihin nating dumaan na sila dito kanina. Sana may mahuli pa rin tayong magaganda isda. Yun! Gandang isda nito. Manitis. Patay ka sa akin. Patay ka! Yari mga katusok. Malapit na sa mata. Ang tawag namin dito, yanggutan. Gaya nung sinabi ko nakaraan. Ang tawag naman nila dito sa Marinduque, manitis. Eto, manitis na naman. Patay kang manitis ka. Nakadalawa na tayo mga katusok. Parang puro manitis ngayon Meron pa kaming isang tawag dito sa Quezon, saging-saging. Yun, manabon. Masarap ito. Nakaharap Patay kang manabon ka. Eye shot. Ang ganda ng tama mga katusok. Tusok na tusok. 3 na yung nahuli natin mga katusok. 2 manitis saka 1 manabon. Eto ang pang-4. Kapag hindi tumakas, ayun, tumakas na. Ang takot ng samaral mga katusok. Ang layo ng pinuntahan papunta sa laot. Ang bilis pang maglangoy. Sayang, di natin inabutan mga katusok. Medyo mailap siya ngayon. Eto ang hindi mailap mga katusok. At mabait pa. Ayan lumalapit pa sa atin. Ang tawag namin dito talingan, kasi may taling. Patay kang talingan ka. Yari ka. Tail shot. Sa pool, sa buntot mga katusok. Pero may kasama pa to mga katusok. Andun, ayun sa tabi. Siguro yan, partner niya kasi magkauri sila Medyo mailip itong isang ito mga katusok. Ayun Nilalapitan na rin pero panay ang layo. Pakipot. Siguro babae yan. Kasi, layo ng layo Ayun na. Malikot ito mga katusok. Siguro, dancer to kasi, ayan panay ang galaw Hop, hindi ko matutukan. Hop. Ay, anong ilap nito? Grabe, ang bilis. Papunta na dun sa isa nating kasama. Ang hirap panain mga katusok. Ang galing ng training niya Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Ang hirap patamaan ito. Naku, papunta na siya dun sa malalim mga katusok. Babanatan ko na ito. Bahala na kung tamanay ba to. Patay kang bato ka. Sayang mga katusok. Tinamaan ko pero dumapis Kaya tumama rin sa bato. Pero ayun medyo mahina na yung langoy niya kasi tinamaan ko talaga siya Kitang-kita ng 2 mga mata ko. Aabutan natin to mga katusok. Hindi na to makakatakas. Ayun nangihina na Naghihintay na ng kanyang pagtusok. Patay kang talingan ka. Woo! Ayos mga katusok. Nadali natin yung 2 talingan. Medyo pinahirapan lang tayo nitong isa.
Marami na yung nakalagay sa pana, kaya ilalagay na natin doon sa ating bangka-bangkaanan. Kanina kasi mga katusok, hindi natin pwedeng ilagay na yung mga isda dahil sa kapag inilagay natin yung isda, yung kasunod nating papanain, makakatakas na yun. Sayang naman. Kaya hindi ko na muna tinanggal. Pinagtutusukan na muna sila. Ngayon natin ilalagay. Eto, may kalalagyan din to sa akin mga katusok. Isang manabon. Patay kang manabon ka. Pati yung bato. Tinamaan mga katusok. Yari na naman yung pana natin ito. Buti na lang may dala akong nasaan. Ang laki oh. Eto, mas malaki ito dyan mga katusok. Kasi mas malapad ito yung isang klase ng manabon. Pero hindi rin ito manabon. Huwag kang tatakbo. Patay ka. Oh, tusok. Ay, nakatanggal sa pana. Ay, nakatakbo pa. Sayang. Akala ko makakatulog na yun kasi parang sa uli yung tama nun mga katusok. Tumakbo pa. Langoy pala. Eto, sigurado ako hindi na ito makakatakas mga katusok. Ayan oh. Patay ka. Malapad na naman to mga katusok. Hindi ito yung napana natin kanina kasi wala naman siyang tama sa ulo. Ayan oh. Ang ganda talagang tusukin pag malalapad ang isda. Ang daling patamaan. Etong hindi natin patatamaan at hindi rin natin tutusukin. Maliliit na pusit mga katusok. Paano saan tawag niyan dito? Ayan oh. Wow. Tatlo sila. Siguro magkaibigan tapos magkapatid yung dalawa. Oop! Natakot. Akala niya siguro tutusukin natin siya. Eto ang tutusukin natin. Isa itong kanuping mga tusok. Patay kang kanuping ka. Malapad-lapad din to mga katusok, kaya madaling patamaan. Yun o, may nakita na naman tayong manitis mga katusok. Sana tamaan natin kahit hindi malapad. Mahaba eh. Patay. Hindi na naman tinamaan. Siguro dahil malikot yung dagat, kaya hindi tinama. O baka naman malikot yung pana. Eto, mas malikot ito mga katusok at malapad. Ayan o, dalawa. Samaral, yung isa papalapit. Uy, tumakbo. Yung isa andun. Ayun, nagtatago mga katusok. Tinataguan tayo. Bulaga, patay ka. Kala mo matataguan mo ako ha. Sanay ako dyan. Mas maganda nga yung nagtatago yung mga isda. Kasi hindi mahirap. Pagka hindi kasing tatago, habol ka ng habol. Eto ang hindi tayo pinaghabol mga katusok. Lumapit pa. Ayan o, inipwesto pa. Patay ka. Yari ang bagulan. Kanina pa natin ito hinahanap mga katusok. Yari o, headshot. Yung mga dumayo kanina mga katusok, may nahuli rin isang bagulan yun. Pero mas malaki itong huli natin. Eto, malaki rin ito mga katusok. Isang ganutan o kung tawagin namin buktit. Ang sarap nito. Eto ang uulamin natin bukas. Dati mga katusok, pinapana ko yung ganyan. Kaya lang ang hirap pagka lumampas yung pana doon sa katawan niya. Ang hirap tanggalin ng pana. Gawa ng matinik siya. Kaya ginagawa ko, sinusungkit ko na lang siya. Ayan, sa bibig minsan, dun sa may tainga. Pero may magandang technique daw pala yan. Ngayon ko lang naalaman. Basta ang alam ko, masarap ito mga katusok. Ito po yung ating mga nahuli kanina. Yan yung huli nating tinusok, isang ganutan. Ayan, yung mga huli natin medyo malalaki-laki. Nakakatuwa mga katusok dahil sa kahit maraming namana ng tusok kanina na nauna sa atin. Siguro itong mga isda na nahuli ko ay baka may 1 kilo yung isda lang. Tapos may nahuli pa tayong 1 kilo hindi na. Ayan no, malaking bagulan. Ayan, mga saging-saging. Malalaki na rin to. Ang sarap ng pangulam nito. Yung bagulan na nahuli nung isa kanina, nung tayo ay bago palang lulusong, maliit dito yung mga katusok. Wala daw yung 1 kilo. Itong huli natin mahigit 1 kilo ito. Medyo malaki-laki ito ron. Tapos may nadali pa tayo, natusok tayo na, ayan, manabon. Nakailang perasong manabon din tayo. Sarap yan, pinong-pino. Yung laman niya kahit malambot siyang tusukin,
Pag naluto naman siya, matigas naman yung pino, yung laman niya tsaka malasa. Etong mas malasa o mga katusok. Nakadali tayo ng isang samaral. Sayang nga eh. Yung isa kanina, ang ilap. Yung una nating lumapit sana sa atin. Ayan no, lalapad diba? Sarap naman ganyan no, mga manabon. Pero hindi rin manabon, nalimutan ko eh. Anong tawag dyan? Marami na tayong ibebenta ko siguro itong mga isda tsaka yung bagulan. Ang ulamin namin pala, yung ganutan o buktit. Paborito ni Mrs. yan, malamang. Siyang magluluto niyan bukas. Yun nga po palang mga request nung iba na gustong ipaluto. Sa susunod mga katusok, magagawa na natin yun. Lalo na kapag kayo may budget na. Kasi kapag wala pang budget mga katusok, yung mga nahuhuli ko po, pasensya na kayo. Binebenta ko po muna yung iba. Nagtitira lang ako ng pang-ulam. Pero kapag medyo nagkaka-budget na ako at sumisweldo na tayo ng maganda-ganda kay YouTube, kahit gusto nyong lutuin ko na lang lahat yan, lulutuin ko na lang para yung mga request po ninyo na iba't ibang luto ay mapagbigyan ko mga katusok. Gagawin ko po yun para sa inyo. Pero pansamantala po ngayon mga katusok, para muna kay Baby Tusok ito. Ito mga huli natin, ibebenta po muna natin ito. Yun no. Marami-rami rin pala po yung mga nahuli natin. Okay na to. Ako nandito. Gagawin. Ay.